Bakit mahalaga ang tamang tinapay para sa malakas na binti kahit 90 anyos? Sa kulturang Pilipino, ang tinapay ay bahagi ng araw-araw na pagkain. Pero alam mo ba, hindi lahat ng tinapay ay pareho ang benepisyo, lalo na sa mga senior citizens na nangangailangan ng dagdag na nutrisyon para sa lakas ng mga kalamnan sa binti at pangkalahatang mobility. Habang tumatanda ang katawan, bumaba ang muscle mass at bone density, kaya mahalaga ang pagpili ng carbohydrates at protina na hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, ngunit tumutulong din sa pagpapatibay ng mga kalamnan. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa mga matatanda, natuklasan na ang mas mataas na konsumo ng whole grain bread ay may ugnayan sa mas malakas na muscle strength, habang ang madalas na pagkain ng puting tinapay ay nauugnay sa mas mababang lakas ng mga kalamnan, isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia. Ang whole grain ay mas mataas sa fiber, B vitamins, magnesium at iba pang nutrients na kritikal para sa metabolic processes at muscle function. Samantalang ang puting tinapay, dahil sa proseso ng pagre-refine, ay nawawalan ng maraming essential nutrients. Kaya hindi sapat na basta kumain ng tinapay, dapat tama ang uri para mapanatiling malusog at malakas ang mga binti kahit sa edad 90. Dito natin tatalakayin ang 6 na uri ng tinapay na hindi lang masarap kundi may kabuluhang nutrisyon para sa senior health. Unang tinapay. Whole grain bread, ang baseline ng malusog na tinapay. Ang whole grain bread ay gawa sa buong butil na hindi tinanggal ang bran at germ, kung saan nakapaloob ang karamihan sa fiber, vitamins at minerals. Ito ang dahilan kung bakit maraming health experts ang nagtuturing sa whole grain bilang pinaka-nutritive base na tinapay para sa pangmatagalang kalusugan. Ayon sa nutrition science, ang whole grain products ay mayaman sa thiamine, riboflavin, niacin, folate, iron at magnesium, mga nutrients na tumutulong hindi lamang sa digestive health kundi pati na rin sa muscle metabolism at energy production na kritikal sa lakas ng binti. Ang fiber naman ay nakatutulong sa control ng blood sugar na mahalaga sa mga senior upang maiwasan ang rapid glucose spikes na maaring magdulot ng fatigue o pagdaba ng lakas ng katawan pagkatapos kumain. Sa konteksto ng research tungkol sa sarcopenia o pag-uro ng mosunas, ang pagpili ng whole grain bread kumpara sa refined white bread ay may mas mababang risk ng muscle weakness o pagbaba ng lakas ng kalamnan sa mga matatanda. Ang isang cross-sectional study ay nagpakita na ang mataas na konsumo ng whole grain bread ay may inversely associated na risk ng sarcopenia. Ibig sabihin, mas maraming whole grain bread sa diet, mas mababa ang posibilidad ng muscle weakness. Ito ay nagpapahiwatig na ang simpleng pagbabago ng uri ng tinapay sa araw-araw na pagkain ay maaaring makaimpluwensya sa tibay ng binti at pangkalahatang vitality ng senior citizens. Pangalawang tinapay. Sprouted grain bread. Nutrient boost na mas madaling tiyakin ng tiyan. Ang sprouted grain bread ay tipo ng tinapay na gawa sa butil na unang pinatubo bago giniling at niluto, kaya mas mataas ang nutrient availability nito kaysa sa ordinaryong whole grain. Sa proseso ng sprouting, ang grain ay naglalabas ng enzymes na nagbabago ng strukturang kemikal ng butil na nagbibigay daan para sa mas madaling absorb ng nutrients gaya ng protein, fiber at micronutrients. Ang resulta, mas maraming vitamins at minerals na maaring makatulong sa muscle repair at maintenance, isang bagay na sobrang importante lalo na sa mga senior na tumatanda na ang kalamnan at buto. Bukod dito, ang sprouted bread ay kadalasang may mas mababang glycemic index na tumutulong sa mas stable na blood sugar at mas sustain na enerhiya pagkatapos kumain. Ito ay malaking tulong upang ang senior ay mas makagalaw, mas makalakad ng hindi agad napapagod at mas mapanatili ang lakas ng kanilang mga binti. Ang sprouted grain bread ay isang mahusay na pagpipilian lalo na kung nais na pagsamahin ang carbohydrate at nutrient-dense source sa iisang pagkain. Sa maraming dietitian recommendations, ito ay itinuturing na isa sa healthiest bread options na maaring idagdag sa araw-araw na diet ng mga matatanda dahil sa nutrient density nito na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at energy balance. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibabaw para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong tinapay. Oat bread.
fiber at micronutrients para sa heart at muscle health. Hindi lahat ng tinapay ay pantay pagdating sa nutrisyon, at dito namumukod tangi ang oat bread. Ang tinapay na ito, na karaniwang gawa sa kombinasyon ng whole oats at whole wheat flour, ay hindi lamang pinagmumulan ng fiber, kundi mayaman din sa mahalagang micronutrients tulad ng magnesium, thiamine, vitamina B1, iron at zinc. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at gerontology, ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa muscle contraction, nerve function, immune defense at maayos na daloy ng dugo, mga aspetong kritikal lalo na sa kalusugan ng mga senior. Ang pinakakilalang benepisyo ng oats ay ang beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na suportado ng maraming clinical studies. Ipinapakita ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng beta-glucan ay nakakabawas ng bad LDL cholesterol at nagpapabuti ng cardiovascular health. Kapag mas malusog ang puso, mas maayos ang sirkulasyon ng dugo, na nangangahulugang mas maraming oxygen at sustansya ang naaabot ng mga kalamnan, lalo na ang mga kalamnan sa binti na mahalaga sa paglalakad at balanse. Para sa mga senior, malaking tulong din ang oat bread sa pagkontrol ng blood sugar. Dahil mabagal itong tunawin, mas iwasa bigla ang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo, na karaniwang nagdudulot ng panghihina at madaling pagkapagod. Kapag mas stable ang energy levels, mas nagiging aktibo ang isang nakakatanda. Mas madalas maglakad, mag-ehersisyo at gumalaw araw-araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pisikal na aktibidad kasabay ng tamang nutrisyon ay susi sa pagpapanatili ng muscle mass at lakas ng binti habang tumatanda. Dahil sa balanseng kombinasyon ng fiber, vitamins at minerals, ang oat bread ay hindi lamang simpleng tinapay. Ito ay praktikal at siyentipikong suportadong pagkain para sa mga senior na nagnanais ng mas mahabang buhay, mas malakas na binti at mas malayang pagkilos araw-araw. Pang-apat na tinapay, flaxseed bread, omega-3, fiber at anti-inflammatory support. Ang tinapay na may flaxseed ay hindi lamang pangkaraniwang alternatibo sa puting tinapay. Ito ay isang nutritional powerhouse na suportado ng modernong siyensya. Ang pangunahing lakas ng flaxseed bread ay ang mataas nitong taglay na alpha-linolenic acid o ALA, isang uri ng plant-based omega-3 fatty acid na napatunayang may anti-inflammatory properties ayon sa maraming pag-aaral sa nutrition at aging. Habang tumatanda ang katawan, mas tumitindi ang chronic inflammation na isang tahimik na dahilan ng pananakit ng kasukasuan, panghihina ng kalamnan at pagbaba ng mobility. Sa puntong ito, napakahalaga ng pagkaing may natural na panlaban sa pamamaga. Bukod sa omega-3, ang flaxseed bread ay sagana rin sa dietary fiber, parehong soluble at insoluble fiber. Ayon sa mga pag-aaral, ang fiber ay tumutulong sa pag-stabilize ng blood sugar, pagpapabuti ng digestion at pagbabawas ng insulin spikes. Para sa mga senior, ang stable na blood sugar ay nangangahulugang mas tuloy-tuloy na enerhiya, mas kaunting panghihina pagkatapos kumain at mas magandang kakayahang gumalaw at mag-ehersisyo. Ang fiber din ay may papel sa gut health na direktang konektado sa immune system at overall vitality. Ipinapakita rin ng research na ang flaxseed ay may lignans, mga plant compounds na may antioxidant effect na tumutulong labanan ang oxidative stress, isa pang salik sa muscle degeneration at pagtanda ng mga tissue. Kapag pinagsama ang omega-3, fiber at antioxidants, nagiging mahalagang bahagi ang flaxseed bread ng isang anti-aging diet. Sa kabuuan, ang flaxseed bread ay hindi lang pampabusog. Ito ay isang functional food na sumusuporta sa lakas ng binti, kalusugan ng kasukasuan, maayos na metabolismo at aktibong pamumuhay habang tumatanda. Isang simpleng hiwa ng tinapay, ngunit may malaking ambag sa pangmatagalang kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang tinapay, rye bread, para sa mas mababang blood sugar spike at pangmatagalang enerhiya.
Ang rye bread ay isang uri ng tinapay na lalong kinikilala ng mga eksperto sa nutrisyon bilang kapaki-pakinabang para sa mga senior, lalo na sa aspeto ng blood sugar control at sustained energy. Ayon sa maraming proven research, ang whole grain rye bread ay may mas mataas na dietary fiber, lalo na ang soluble fiber, kumpara sa karaniwang puting tinapay o refined wheat bread. Ang uri ng fiber na ito ay nagpapabagal sa pagtunaw ng carbohydrates, kaya mas dahan-dahan ding tumataas ang blood glucose level pagkatapos kumain. Mahalaga ito para sa mga nakatatanda na may risk sa type 2 diabetes, pre-diabetes o insulin resistance na karaniwang lumalabas habang tumatanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa Europe at Scandinavia na ang rye bread ay may mas mababang glycemic response, ibig sabihin, hindi bigla ang asukal spike sa dugo. Kapag mas stable ang blood sugar, mas iwas ang senior sa biglaang panghihina, hilo o sobrang pagod matapos kumain. Ang resultang benepisyo nito ay mas tuloy-tuloy na enerhiya na nagbibigay daan sa mas aktibong pamumuhay tulad ng paglalakad, light exercise at araw-araw na gawain na mahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng binti at kasukasuan. Bukod sa blood sugar control, ang rye bread ay mayaman din sa magnesium, potassium at iba pang trace minerals na may mahalagang papel sa neuromuscular function. Ayon sa research, ang sapat na magnesium intake ay nakakatulong sa tamang paggalaw ng muscles, pag-iwas sa muscle cramps at pagpapanatili ng balanse, isang kritikal na aspeto para maiwasan ang pagkadapa sa mga senior. Mayroon din itong B vitamins na sumusuporta sa nerve health at energy metabolism. Hindi man tradisyonal sa karaniwang Filipino diet ang rye bread, maari itong maging strategic at matalinong alternatibo sa almusal o merienda, lalo na kung ipapalit sa puting tinapay. Kapag sinamahan ng protina tulad ng itlog, isda o peanut butter, mas lalo nitong napapahusay ang blood sugar stability. Sa kabuuan, ang rye bread ay hindi lamang simpleng tinapay. Ito ay isang scientifically supported food choice na tumutulong sa pangmatagalang lakas, balanse at kalusugan ng mga senior. Pang-anim na tinapay, high-protein bread, dagdag protina para sa muscle maintenance ng seniors. Para sa mga senior, hindi na sapat ang carbohydrates lamang upang mapanatili ang lakas ng katawan. Habang tumatanda, natural na bumabagal ang muscle protein synthesis, dahilan kung bakit mas mabilis ang pagkawala ng muscle mass o sarcopenia. Ayon sa maraming proven research sa nutrisyon at geriatrics, ang sapat at regular na protina ay mahalaga upang mapanatili ang lakas ng mga binti, balanse at kakayahang gumalaw sa araw-araw. Dito pumapasok ang kahalagahan ng high-protein bread bilang praktikal at madaling idagdag sa pang-araw-araw na pagkain ng senior. Hindi tulad ng ordinaryong puting tinapay na halos carbohydrates lang ang laman, ang high-protein bread ay gawa sa mga sangkap tulad ng legumes, soy flour, seeds, whole grains at pea protein. Dahil dito, mas mataas ang protina bawat slice, minsan doble kumpara sa regular bread. Ayon sa mga dietitians at pag-aaral sa elderly nutrition, ang pagdagdag ng protina sa bawat meal, kahit sa almusal lang, ay malaking tulong para sa muscle repair, recovery at maintenance, lalo na sa mga seniors na hindi na kasing aktibo tulad ng dati. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang mga senior na may sapat na protina sa dieta ay may mas mababang panganib ng panghihina ng binti, pagkatumba at pagkawala ng independence. Ang high-protein bread ay ideal, lalo na sa mga senior na hirap ng kumain ng maraming karne o isda. Isang slice ng high-protein bread na may itlog, peanut butter o keso ay sapat na upang makatulong sa pang-araw-araw na protein requirement. Bukod sa protina, kadalasang may fiber, B vitamins, magnesium at zinc ang ganitong uri ng tinapay, mga micronutrients na mahalaga sa muscle function at nerve health. Kapag isinama ito sa balanced meal na may gulay, healthy fats at sapat na tubig, mas napapabuti ang mobility, tibay ng binti at overall strength. Sa kabuuan, ang pagpili ng high-protein bread ay isang simpleng, ngunit epektibong hakbang para sa mga senior na gustong manatiling aktibo, matatag ang lakad at malakas ang katawan, kahit maumabot na sa edad na 80, 90 o higit pa. Isang maliit na pagbabago sa almusal, malaking ambag sa kalidad ng buhay. Pangwakas na kaisipan, ang tinapay ay bahagi ng mas malawak na healthy lifestyle. Sa huli, mahalagang maunawaan na ang pagpili ng tamang tinapay ay hindi isang himala o instant na solusyon sa panghihina ng katawan. Ito ay dapat maging bahagi ng mas malawak at balancing healthy lifestyle na sinusuportahan ng siyensya.
Ipinapakita ng maraming pag-aaral sa nutrisyon at gerontology na ang kombinasyon ng tamang pagkain, regular na paggalaw at sapat na protina ay susi sa pagpigil ng sarcopenia o ang unti-unting panghihina ng kalamnan habang tumatanda. Ayon sa mga pananaliksik, ang whole grain at nutrient-dense breads ay mayaman sa fiber, B vitamins, magnesium at plant protein, mga sustansyang mahalaga sa muscle metabolism, nerve function at energy production ng katawan. Sa kabilang banda, ang labis na pagkonsumo ng refined white bread ay iniuugnay sa mabilis na pagtaas ng blood sugar at inflammation na maaaring magpabilis ng muscle loss at panghihina ng binti sa mga senior. Kaya't ang mas matalinong pagpili, gaya ng whole grain, sprouted, oat, flaxseed, rye at high-protein breads ay napatunayang mas kapaki-pakinabang, lalo na kung isinasabay sa sapat na protina, gulay at regular na ehersisyo tulad ng paglalakad at light strength training. Ipinapakita ng ebidensya na kahit ang mga senior na nasa edad 80 o 90 pataas ay maaari pang magpanatili ng lakas at mobility sa tamang lifestyle choices. Piliin ang pagkain ng may kaalaman, kumain ng may layunin, at igalang ang kakayahan ng katawan na lumakas kahit sa pagtanda, sapagkat ang malalakas na binti ay pundasyon ng kalayaan, dignidad at mas mataas na kalidad ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.